Yung fasting at salt water solution po ba, Dok, pag may sakit at pwede sa buntis at sa may CKD? Chronic kidney disease. Okay. Yung CKD. Yan Mhm. ang sinasabi ko. Kasi kailangan malaman ko rin yan. Kaya nagkaroon ng chronic kidney yan. Gaano katagal na ang tanong ko? Bakit nagkaroon ng chronic kidney? Ano ang mga pinagpapapasok niyan sa katawan? Kasi kung yan hindi na umiihi, hindi chronic kidney yun. Ay, hindi. Chronic kidney kapag hindi na naihi. Yun ang ibig sabihin ng chronic. O meron ng bara-bara. Ang dami ng bara dun sa daanan ng ihi. Sa kidney mismo, may problema na. Baka may mga bukol-bukol na sa loob yan o mga deposit na ng mga calcium yan or any stones. Kaya nagkaroon na ng ganon. Or nag-inflame na, namaga na. So, chronic na. Yun ang sasabihin na kung umiihi pa yan, hindi pa ako naniniwalang may chronic kidney yan. Basta umiihi. Kaya nga yung mga dinadialysis eh. Alam niyo ba yung mga dinadialysis? Pag tinanong ko yung umiihi ka pa, yes, Dok. Ba't ka nagdadialysis? Alam mo bang danger ng dialysis? Inilalabas lahat ng dugo mo, yung hatak-hatak dyan, hinahatakan ka. For example, meron kang tinatawag na dry weight dyan na nung nagpumunta ka, 60 kilos ka lang, bumalik ka, 65 ka na. So may hahatakan sa'yo, ginagawa nila minsan. Yung 5 na yun, tatanggalin yun, parang ganon. Naiintindihan ko rin yung hinaral ka. Kaya lang bagsak, minsan bumagsak ang nagkaroon ng hypovolemic shock. Inatake kasi nilabas mo ba naman yung tubig eh. Hindi lang yung tubig, kasama pa yung mga solutes or mineral. Kaya nga may mga salt bath na tinatawag yan. Nag-i-infuse sila ng mga tubig, kaya lang kukunti. Tapos i-required ka lang uminom at least 1.2 liters. Ano yun? Lalo magkakaroon ng drought yun, lalong hindi magpo-flow na maayos, hindi mailalabas ang basura sa katawan kapag walang tubig. Ay, nako. Ay, Doc, good afternoon po. Na-unmute na po pala ako. Ako po yung nagtanong. Pwede po ngayon, magsalita. Sige po. Kasi po, yung pong aking kaibigan na yun, nagkaroon na po siya ng chronic kidney. Tapos, 7% na lang po siya. Tapos, yun nga po, tama po yung sinabi nyo, 1 liter nga lang po ang pinapainom sa kanya eh. Naturopat pa po yung sa kanya. So, paano ilalabas o ipa-flush yung mga unwanted particles dun sa loob ng dugo? Especially yung mga synthetic drug na mini-maintain. Sometimes may maintenance pa yung mga yan sa high blood, sa diabetes, o kung ano iniinom pa. So, hindi natin alam kaya nagkakaroon ng bara dun sa mismong kidney. Sa totoo lang, hindi nila nasilip eh. Merong leaky gut syndrome ang mga tao. Kapag nagtitake ka ng mga synthetic drugs, hindi yan basta na nailalabas, nag-i-stay yan sa bituka, nagkukos siya ng damage dun sa internal, dun sa mismong lining ng bituka. Tapos pag nag-leak yun, lahat ng mga synthetic drug pumapasok, nagdidiretso na sa dugo. Tama po. Ano mangyayari? Magkukos ng vascular calcification, narrowing of the artery, forming of any stone, bablock na yun sa kidney. So, Doc, pwede po siyang uminom ng ilang liter? Kasi yung nangyayari po, pag nagtitake po siya ng lots of liquids, namamanas po siya. Ganun. Meron kasi hindi natin ako, ang sinasabi ko, baka hindi lang yan ang problema yan, baka may liver, pa yan. Or meron leak yan sa stomach. So, kaya nga, lumalaki yung tubig, yung tiyan, nagkakaroon ng ascites. Hindi pa natin sigurado, baka may problema pa sa liver yan, kaya nagkakaroon ng hindi lang yan, magkakatubig yung abdominal, tapos yung baga, tapos yung paa, mamamanas, gano'n kasi because of may marami ng leak ba. So, Doc, ano po ang pinakang the best na pwede po namin gawin for that? Hindi po. Ano niyo po ba yun? Kaibigan ko po siya, and actually, lalaki, babae? Babae po. Gaano niya katagal nagda-dialysis? Nagda-dialysis na ba? Hindi po siya nagpa-dialysis kasi po namin, talagang in-advise po namin na hanggat maaari wag muna, mag-check muna ng second opinion pa.
Kasi kailangan ko rin makita siya. Kailangan ma-check din muna kung anong ano niya, kung ma-interview ba. Marami kasi Paano akong po yan? itinatanong kasi hindi, ano nga po, mag-comment kayo dito sa comment section na hanapin ko po anong pangalan ninyo. Kayo po, yung ano yung FB ninyo makikita ko pag nag-message kayo rito sa Gising Maharlika. Dito lang sa comment section sa baba. Comment section po, after ng show. Ang pangalan Sige nyo po. ba MSP rin po? Yung magpakilala Ay. kayo, sabihin nyo kung anong case ninyo. Opo, Ako yung nagtanong regarding sa ano, tapos si Maria Sheila po ako, Maria Sheila. Opo, kukontakin ko kayo, isama nyo, kailangan naka-live video yan para nakikita ko yung pasyente. Sige po, Dok, kasi ako rin po mismo may... Salamat, Dok. Ako rin po kasi mismo may personal. Lahat po ng tao hanggat tumagal ka ng isang linggo, isang buwan, malaki pong pag-asa kasi ang katawan po nagre-repair po. Kaya lang wag natin pangunahan marami. Yun po ang mali minsan yung pinangungunahan natin yung katawan. Kaya kung ano-ano nangyayari, lalo na administration ng mga synthetic drug yun nga pong nagpaparumi sa dugo kasi hindi po natutunaw yan. Wala pong enzyme to break down this foreign substance. Kaya kapag may leaky gut syndrome, lahat po yan diretso na sa dugo. Kaya nga nauso yung dialysis na yan kasi alam din nila kung sino nagdumi. Sila rin yun. Maraming salamat po, Dok. Lahat ng medical science. Ang dami kasi naubos din kami dyan, pamilya, ganyan din, iba-ibang case. Merong bumigay din yung kidney kasi lahat naniwala sa synthetic drugs. Kaya bata pa ako na nakikita ko na nangyayari. Isa, nauupos lahat Naubos lahat. Dahil, ay nako, mahirap po. Yan po nangyayari. Sige po. Mag-comment po ako then after Yes that po. Baka tomorrow or by next day, sasagutin ko tapos i-ready nyo yung may sakit para makausap ko at makita ko rin itsura. So, bali, Dok, mag-online na lang po sa Tatawagan ko po kayo sa messenger basta mag-comment lang po kayo dyan, tawagan ko kayo dyan. Maraming salamat po, Dok. Maraming salamat. I'm very po sa sinasabi ninyo about going back to God's word sa healing. Kasi totoo po yun. I totally agree. Opo, kasi kasi ang kagalingan po wala sa akin, nasa kamay din ng Diyos. Amen. God bless you, Dok. Ginigising lang po. Okay po. Sige po. Salamat po.